diba? Let's all read Exodus chapter 33, verse 18. Then Moses said, "Now show me your glory." Sa ibang version, sabi doon, and he said, "Show me, I pray thee, thy glory." Let's all bow down our heads and pray. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat dahil patuloy mo kami pinagpapala. Ang kalakasan, patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Despite of everything that we have done, you're still faithful to us. Lord, I pray that you continue to bless us, O God. You continue to speak to us, O God, in your most special way. Holy Spirit, we welcome you in this place. And we touch our hearts, O God. And we touch your heart, Panginoon. Hallelujah. As we study your word, Lord, hayaan mo po, Panginoon, na ikaw ang mag-usap sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang pagbasa ng iyong salita. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. I've been praying when Pastor said na, "Oy, magturo ka." Ganun. Every time na sinasabi niyo yun, sinasabi ko, "Lord, ano yung ituturo mo?" Diba? Ano yung ituturo ko? Alam mo yung loneliness ng heart ko. Laging ang papasok sa akin, worship. Laging ang papasok sa akin, yung presence ni Lord. Ang laging papasok na topic sa akin, prayer. And parang lagi akong binabalong ni Lord kung paano ako nagsimula. Diba? Paano tayo nagsimula na ma-in-love sa Lord? Paano ka ba na-in-love? Diba? Nung nagsimula tayo na-in-love sa Lord, walang nakakatigil sa atin sa pagpunta sa simbahan. Tama ba? Nung magsimula tayo na-in-love sa Lord, parang gusto mo lagi hinahanap yung presence niya. Tama ba? Parang pwede ba dito, pwede ba everyday merong simbahan? Diba? Pwede ba yung iba nga sinasabi, "Lord, ayoko na mag-aral kasi gusto ko sa presence mo lang." Iba naman, "Lord, ayoko na mag-work kasi gusto ko sa presence mo lang." Diba? Moses, bakit ang lakas ng loob? Diba? Ang lakas ng loob niya. Kasi kung babasahin mo, yung sumunod na verses, ang sabi ng Lord sa verse 19, hindi mo ako pwedeng makita. Sige, basahin natin. "And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion." And remember, during yung sa tabernacle, diba? Before Jesus namatay sa cross, before he offered his life, diba? Merong tabi at lahat ng pare consecrated for the one whole year. Kasi, bakit? Ang pumapasok sa Holy of Holies, dapat walang batik, walang lunis, kasi sigurado mamamatay. Kaya sabi ng Lord, "You cannot see my face, for no one see me and live." Diba? Pero si ang lakas ng loob niya, "Lord, show me your glory." Diba? "Lord, show me your glory." What is it? Paano ba nagpakilala sa iyo ang Panginoon? Naalala mo ba? Paano siya nagpakilala sa iyo? Diba? Sabi dito, verse 2, There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw, ba ng mga kanyang biyanan, diba? So, parang bakit pala pakinggan, ano? Yung nagpapasok siya sa mga hayop. Ganun pa rin. Diba? Nagpapasok siya. Ayun na lang. And then, ang sabi ko, presence ng Lord, hindi tayo ang nagsisig.
it is the Lord who always makes a way. It is the Lord who always makes a way para mapansin. Para mapansin natin. Dili mo, nagpapansin siya kay Moses through that burning bush. Kasi hindi naman natin kaya eh. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. We all fall short of that glory, of that presence. And yet, gusto natin maranasan yung glory, yung presence ni Lord. Diba? Ano yung unang-unang nangyari? God wants to capture us, capture our attention. Alam niyo, maraming Kristiyano, alam naman minsan you will hear that, yung may conviction na alam natin na kailangan natin magsimba, diba? Maraming Kristiyano alam naman talaga natin na we need to go and worship the Lord. Kailangan meron tayo isang araw na we dedicate to the Lord. We have this conviction na alam natin, hindi natin kaya kung tayo hiwalay sa Lord. And that conviction is the one na ginagamit ng Panginoon. Yun ang Holy Spirit that speak to us para makapture yung attention natin, para lumapit tayo. That is what happened. Kasi tayo malayo talaga. Malayo talaga tayo sa Lord. Diba? Malayo tayo sa Lord. And pambayaya ko bakit malayo. Diba? Sabi dito, si Moses na-capture ang kanyang attention dun sa burning bush. The Lord always wanted to capture the attention. Minsan kasi yung attention mo kung saan-saan papunta. Diba? Minsan yung tingin natin, hindi kay Lord. And yet, we call Him Lord. Diba? And yet, we call Him Lord. We call Him Lord, pero hindi man lang mabaling ang attention natin sa Panginoon, sa mga gawain ng Panginoon. Okay. So, next, the Lord wants to capture our attention. And next is, ang nangyari dito, sabi doon, when the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush. Diba? And sabi niya, Moses, Moses, and Moses said, here I am. The next verse, sabi dito, do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy. Yan, minsan ginagawa natin dito, di ba? Pinapakubad ko yung mga shoes, di ba? Ayun, ang ginawa ko, binalutan ko na lang. Why? Kasi sa sapatos natin madumi, tama? Maapak sa putik. Kanina, maputik doon sa lugar natin. During that time, doon sa may burning bush, pinapakubad ng Lord ang kanyang sandals. Bakit? Kasi, remember, nagpapaskol siya. So, ibig sabihin, maraming dumi ng hayop doon sa daraanan. Diba? And sabi ng Lord, take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Remember, ang sabi ng Lord sa Psalms, chapter 19. Ang sabi doon, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. And ang sabi sa Isaiah chapter 66 verse 1, Heaven is my throne, and the earth is my footstool. So, ang heaven is His throne. That is where the
Diba? And the earth is His footstool. Kaya sabi niya, hubarin mo yan. Why? Gusto ng Lord, maranasan mo, or maranasan ni Moses yung presence ng Lord dahil doon siya nakaapak during that time. Kaya hubarin mo. Tanggalin mo yung mga barriers. The question is, what are the barriers? Bakit hindi natin nararanasan that Lord and that presence of the Lord? Bakit hindi malakas ang loob natin magsabi, Lord, show me your glory? Ano yung mga barriers? Again, yung sinabi ko, all have sinned. Diba? Lahat ng tao, tayo nagkasala and fall short of that glory. At dahil lang tayo fall short of that glory, wala naman tayong gawing paraan. Samantalang ang Lord, lagi siyang gumagawa ng paraan. Lagi siyang nagpapapansin. Saan? Habang naglalakad ka, papunta kang palengke, nangangaral ng salita ng Diyos, sumakay ka ng bus, nangangaral ng salita ng Diyos. Pag-open mo ng Facebook, may nangangaral ng salita ng Diyos. Pag-open mo ng YouTube, meron pa rin salita ng Diyos. Kahit saan ka mag-open, kahit saan ka magpunta, kahit saan ka lumingon, there is a word of God being proclaimed. The question is, pinapansin ba natin? Sometimes, we ignore those things. Kasi, ano yung nakaka-capture ng mind natin? It's the worldly. Kaya nga sabi ng Lord, do not conform into the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Diba? Yung mind natin dapat nakafocus kay Lord. Pero hindi natin na-focus bakit nandito tayo sa world. Ito yung mas maganda. Dito yung mas masaya. And that is the reason why the Lord wanted to remove those barriers. Tanggalin mo yung lahat na nagpaparumi sa'yo. Ano ba yung nagpaparumi sa'yo? Kasalanan. Ang sabi sa Ezekiel, chapter 34, I dealt with them according to their uncleanness and their offenses, and I hid my face from them. Dahil sa ating mga karumihan at dahil sa ating mga kasalanan, ang Diyos, itinago niya daw ang kanyang mukha. Kaya hindi natin makita yung glory ng Lord. Sometimes you ask, Lord, bakit ganun? Bakit si Daniela nararanasan na yung presence ni Lord? Bakit siya nakakita ng vision? O bakit si ganito? Sabi niya, umiiyak na siya. Bakit ganun? Bakit ako hindi ko maranasan? Sabi ng Lord, I hid my face from you. You will not see that glory of God, that presence of the Lord, if you will not remove those barriers. Lahat ng karumihan natin sa katawan natin, dapat tanggalin natin. Amen? Amen? Kayo ba kapag pumapasok sa simbahan, do you pray? Do you pray na, Lord, gusto ko tang maranasan? Sino yung nagpe-pray dito na kapag pasok na sa simbahan, gusto niya maranasan ng Lord? Amen? Pero the question is, Lord, gusto ko tang maranasan, pero nagpalinis ka ba? Sabi ko nga, di ba, every day we need to pray for God to cleanse us from all those unrighteousness. Amen? Kaya hindi natin maranasan ang Panginoon. May nakikita pa tayo karumihan. So when we pray, Lord, cleanse me. Kasi minsan, meron tayo sa isip pa lang natin, nagkakasala na tayo. Tama? Tama ba? Sa isip, sa salita, sa gawa. sa mga nakikita pa lang natin, nagkakasala na tayo. Kaya sabi ng Lord, remove those barriers.
Yung uncleanness, tanggalin mo yung panyamak mo. Sabi niya kay Moses. Kasi gusto ko maranasan mo. Dahil this is a holy ground, the holy place, the holy presence of the Lord. This is where I'm standing. Diba yung iawitan, we are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Diba? If we are standing in the presence of the Lord, there will be presence of angels as well. Amen? There will be presence of angels. Ang dami na natin naranasan sa simbahan. Ang dami natin naranasan na gumugulo, umiiyak sa presence ni Lord. And yet, namamatay. Bakit namamatay? Kasi pagkatapos natin makaranas, pagkatapos nun, namatay na ulit yung ginagawa natin para sa Lord. Amen? Namatay na ulit. And I am guilty. Ako, guilty din ako dyan. Guilty din ako. Kaya nga, I kneel down before the Lord when every time I worship tayo. I ask Lord, talaga nagsasorry ako kay Lord. Sabi ko, marami akong nakakaligtaan. I have this promise unto you that I will always pray. That I will always pray. And alam ni Lord yan, ako na, hindi mo man lang makita na sa isang sulok, yung halatang nagpe-pray ka. Pero every time, kahit anong ginagawa mo, diba? You pray. Kahit naliligo ka, you pray. Meron nga akong sinabihan nun dati, Lord, hindi, ginagawa ko talaga to. Pag naliligo ako, Lord, pag pinagpe-pray ko yung water, Lord, symbol of your cleansing sa akin. Kasi marami akong karamihan. I do that. I'm not sure if you're doing it. I do that. Lord, cleanse me. Cleanse me. See this? I pray for this water. Even the water, pag naliligo ka, pag naguhugas ka ng pinggan, di ba? So, you always have to remove that barrier, and dumarating sa point na sometimes, naghuhugas ako ng pinggan, umiiyak ako. Saan ko? Ano ba ito? Naghuhugas lang ako ng pinggan, umiiyak. Why? The presence of the Lord is there. You will know if it is the presence of the Lord kasi talagang you cannot contain His presence. Amin ba? Amin ba? So sabi ko, Lord, gusto mo naranasan namin every Sunday yung presence mo. Amen? Kaya sa mga oras na ito, I want you to think of, ano ba yung barrier? Kanina ba nung nag-worship, naramdaman mo ba yung presence ni Lord? Kapag hindi, there's something wrong. Baka meron pa akong hindi hinubad. Baka meron pa akong hindi tinatanggal sa buhay ko. Yung pag-i-ML ko, yung diba? Orasan natin, pag-iorasan natin yung mga ginagawa natin, how much time you spend on other things which is not urgent. Ayun na naman ako sa urgent. Sino dito mga engineer, mga architect, yung mga anak mo kabisado na yung quadrant. Lagi ko sinasabi yan, lagi. Even pag nag-speak ako, quadrant, when you say quadrant, apat na for yun. Urgent and important. Urgent but not important. Not urgent but important. Tapos, not urgent and not important. So, ano yung inuuna natin? The urgent and important. Yan. So, sabi ko, ano ba yung dapat? Kasi hindi natin kaya kung tayo hiwalay sa Diyos. Amen? Remember that Jesus is the author and the finisher of our faith. Hebrews chapter 12. Jesus is the author. When you say author,
buhay mo. When you say a writer, when you are a writer, bago mo isulat, yun, may alam ka na gusto mo maging ending. Tama ba? Yes. Pero para maging maganda yung ending, kailangan meron tinatawag na climax. Tama ba? Merong mga struggles, merong mga troubles. Para sa mga pelikula, meron yung mga bida kailangan na muna para magpakita ng kagalingan. Diba? So, same thing. Jesus is the author of our lives. He is the one who writes your story. He is the one who wrote our story. Kay Lord, tapos na. Kay Lord, tapos na. Sabi niya nga, it is finished. Yung it is finished, tinapos niya na yung pagkatawag sa kanya. Tayo, hindi pa finished. Hindi pa finished. Kasi hindi pa tayo dumarating sa finish line. Ang finish line natin is in heaven. Amen? Ang finish line natin in heaven. And while we are still here on earth, nandun pa tayo sa mga chapters ng buhay natin na sinulat ng Panginoon. Di ba? Anong chapter na kaya ikaw? Ikaw na kaya yung lumalago, yung hino-hope ni Lord, tine-train ni Lord, para maging magaling na bida? Di ba? Di ba yung bida na nag-a-undergo ng training? Nandun ka na kaya sa lugar na yun? O nandito ka pa rin sa wala ka pa rin alam sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Jesus is the author and the finisher of our faith. And yet, hindi pa rin tayo totally surrendered to the Lord. If all Christians are really totally surrendered to the Lord, kulang yung lugar na ito para mapuno. Amen? Hindi ako nag-aaral sa ibang malalaking churches. But I have attended malaking church. Pagpasok ko, parang katulad na lang sa Catholic, come and go na lang. They listen, after that, labas, walang fellowship, walang ano. So, they say that they are Christian, but they are not doing anything. Walang paglago sa buhay, hindi nag-i-improve yung attitude. Ang sabi dito, ni Moses, show me now your glory. Remember, when Moses met the Lord sa burning bush, ano nangyari sa kanya pagbaba? Yung glory ng Lord. Yung glory ng, di ba? Ano siya? Nagliliwanag si Moses, tama ba? Nagliliwanag siya. At hindi nakatingin mga Israelites, kaya nagkaroon siya ng may veil. Kaya nagkaroon ng veil. Bakit? Kasi nagliliwanag siya. Alam niyo ba that if you are in the presence of the Lord, even you will shine. Even us will shine. Amen, amen. Kaya kahit ano gawin ng kaaway, kahit, di ba, yung kwento nila Kuya Ernie, na sabi niya yung totoong Kristiyano, pinupuntir yan ng kaaway, dapat siya yung mababangga, napupunta sa iba yung mababangga. Why? Because merong glory na nakukover sa kanya. That glory of the Lord covers us if we are in His presence. Kaya sabi ni Lord kay Moses, remove that barrier, remove that uncleanness of yours, remove that shoes. Kasi marumi yan. And I want you to step on that ground where I am stepping on. I want you to step on that para maranasan yung presence ko. Amen? I want you to step on it. Sino gumawa ng paraan? Ikaw ba? No. It is the Lord. Anong una niyang ginawa? Kinapture yung attention mo. And ikaw, ngayon, since na-capture na yung attention mo, ang maganda dito, no? Sabi ko,
nila nararanasan. But ikaw, you are already on your way to experience the presence of the Lord because you attend to His calling. Amen? You attend to His calling. You are one step ahead. Amen? You are one step ahead. So, ano gagawin natin? Magpapalinis tayo. Remove that barrier. Diba? And number 3, ano yung ginawa ni Moses? So, yung sunod na verses sa Exodus chapter 3, after ng verse 5, ito na yung sunod-sunod na nagreklamo si Moses, diba? Merong inuutos sa Lord, diba? Sabi niya, hindi ko kaya magsalita, diba? Sinabi na ni Lord na i-send out kita, mababalik kita sa Egypt para mapalaya ang aking bayan, kasi medyo mahaba na, so ikwento ko na lang. So, para mapalaya ang aking bayan, Lord, i-send ko, Lord, hindi ako naman magsalita. Diba? Lord, sino ka? Pag pinakilala kita, sino ka? Diba? Kasi hindi pa nila kakilala. Diba? Hindi pa nila kakilala ang Lord. Alam mo, imagine, nakipag-converse. Diba? Nakipag-converse siya. Hindi niya kilala, pero alam niya si Lord. Why? Iba yung nasa presence ka ni Lord. Amen? Alam mo, if it is the presence of God. Remember, si Moses, Lord, I don't know you. Anong sasabihin ko sa kanila? Sino ka? Na nagpalaga sa akin. Tama ba? So, even Moses do not know God. Amen? Hindi niya nakilala eh. Hindi niya alam kung paano niya i-introduce si Yahweh. Hindi niya alam. Sabi ng Lord, I am who I am. Hindi niya alam. Alam niyo, so don't be afraid evangelizing, sharing the word. Nasabihin mo, hindi ako ganun kalahan sa word. But if the presence of the Lord go with you, His presence will be with you. Amen? Makikita yung presence yun. Sasabihin pa lang sa'yo, naranasan nyo na yun, nagsasalita ka pa lang, sasabihin sa'yo na, bakit gano'n? Bakit ikaw? Iba ka mag-pray? Bakit? Pag ikaw ang kausap ko, gumagaan yung pakiramdam ko. Bakit pag ganito? May iba. There is something in you na hindi nila may paliwanag. Tama ba? Have you experienced that? Yung may nakausap na kayo, gano'n? Diba? And even yung mga demonyo, nagre-react din. Tama ba? Nagre-react. Bakit? Because of the presence of the Lord is with you. Amen? So, ang sabi ko, despite of yung mga reklamo ni Moses, diba? Lahat ng reklamo niya, lahat ng mga questions ni Moses, 5 yun, no? Lahat ng mga questions niya, sinagot ni Lord. Sabihin mo, kung nagpadala sa iyo, ayan. Pag di ka marunong magsalita, yung kapatid mo ang magsasalita para sa iyo. Diba? Ang daming katwira ni Moses, and yet, paano siya sinamahan ng Panginoon? He obeyed His word. Amen? He obeyed. Sometimes tayo, nagre-reklamo. Sa mga magulang, inuutusan, nagre-reklamo, pero sumusunod. Diba? Pero sumusunod. Parang gano'n na nangyari kay Moses. Reklamo siya, pero wala siyang choice. Alam niya, si Lord daw nangungusap. Tama? Ikaw, wala ka na choice kapag sinasabihan ka ng mga parents mo. Kasi alam mo, magulang yun nag-uutos. Kaya, ang gagawin mo, susunod. Amen? Despite of all na mga reklamo ni Moses, diba? Sinagot pa rin ni Lord. Hindi man lang siya pinagalitan mo. Sabi mo pa, hinahanap ko doon kung saan siya yung pinagalitan siya. Kung ba, reklamo ka ng reklamo, sunod ka muna. Hindi eh. Diba? Sinagot ni Lord. Nilagay niya ng solusyon. So, if you have, kung marami kang reklamo sa buhay, tandaan mo, si Lord ay sagot na agad dyan. Amen?
yung sabi ni TJ kanina, ni Pastor TJ, ang sabi niya, ako naniniwala ako i-bless ako ni Lord. Sabi niya, bakit? Kasi binibigyan niya ako mas maraming gastos. Because the Lord, kapag meron bigay sa iyo ang Lord, always remember na una ang Lord. Meron na siyang nakalaan na blessing para sa iyo bago dumating yung mga problem mo, yung trials mo, even financial difficulties. The Lord already has a solution. The Lord will always find a way. Diba? Remember kay Moses, wala nang daraanan. Wala nang daraanan. Pero hinati ang... Galing mo sa ulat. Hinati ang tubig sa dagat. Hindi hinati yung dagat. Hinati yung tubig sa dagat. Hinati yung tubig sa dagat. So, yung problem nandun, sinusundan yung mga Israelita, di ba? Pero ang ginawa ng Lord, hinati yung tubig sa dagat. He finds ways. Parang ano yun? Video. He finds ways. The Lord always finds a way. Alam niya lahat may execution. Kaya nagtataka tayo, no, bakit maraming tao lumalayo pa sa Lord? At ang minimeditate, yung mga problema nila sa buhay. Di ba? Samantala, alam ni Lord, may problema ka ngayon. At alam ni Lord ang solution. Because He is the author. So, ang ginawa ni Moses, he obeyed. Amen? He obeyed. So, ano yung characteristic dito? Let's see the attitude of Moses in a positive way. Kahit madami siyang reklamo, he obeyed. Yung unang-una, he acknowledged his weakness. Diba? Sinabi niya, yung mga reklamo niya, sinabi niya, kasi yun yung nahinaan niya, utan po ako, Lord, paano ako magsasalita? Paano nila ako papakinggan? Utan ako. So, paano kita ipapakilala? Hindi kita kilala. Sino ka? Diba? Sino ka? So, Moses acknowledged his weaknesses. In-acknowledge ikaw. Baka naman, alam mo kaya hindi tayo makalapit sa Lord. Kasi lagi natin iniisip, malakas tayo, matalino tayo, magaling, diba? Ikaw na magaling. Ikaw na malakas. Ikaw na matalino. I remember yung office mate ko. Ano siya, sabi niya, naghahanap siya ng surgeon. Kasi yung anak niya, na dulas sa pababa ng hagdan, lalo may tumawag. So, nilimon niya, pa-step na siya. So, pag step niya gano'n, dire-diretso siya bumagsak. And fracture, totally damage. Dito niya. So, hindi na kaya ng cast, kailangan daw surgery. Dami pa naman yung plano, atin siya ng concert and all that, diba? So, lahat ng plano natin, if you will not give it to the Lord, diba? Kasi siya naman talaga lahat ang nakakaalam ng mangyayari sa buhay natin. Diba? Siya nakakaalam lahat kasi siya nga nagsulat ng buhay natin. Hindi na siya makakapunta. Why? Wala tayong pwede ipagmalaki. Yung lakas natin, hindi natin kaya ipagmalaki sa Lord. So we should always acknowledge that we have weaknesses. Lord, hindi ko ito kaya. O kaya, sabi, laging pinagtatawanan nila ako doon sa aking statement Pag kinakabahan, pag hindi ka na kinakabahan, kabahan ka na. Nag-gets niyo ba? Pag hindi ka na tawa sila ng tawa, ano yun? Hindi kasi ako, when I am doing something, nabawa sa school, pag kinakabahan ako, nandun yung nagpipray ako, I don't rely on myself, and lagi ako nag-aaral ako ng
nag-aaral. Kasi, alam ko, may kulang pa sa akin. Diba? You acknowledge that you have weakness kapag kinakabahan ka. Ngayon, pag hindi ka na kinakabahan, kabahan ka na. Bakit? You're overconfident. Kala ko kaya mo lahat. Amen? Kaya sabi ko, pag hindi ka na kinakabahan, kabahan ka na. Kaya tinatawanan na nila ako lagi sa sinasabi ko pag hindi ka na kinakabahan, kabahan ka na. So, Moses acknowledged his weakness. Kaya kasi si Paul, remember, sabi niya, when I am weak, then I am strong. Diba? When I am weak, pag mahina ako, lumalakas ako because he relied on the strength coming from the Lord. Amen? Pwede ba natin bigyan ng malakas na Panginoon? It is the Lord who gives the strength. It is the Lord who gives the wisdom. Wisdom comes from the Lord. Diba? Wisdom comes from the Lord. And number 2, Moses, ano yung ginawa ni Moses? Una, kung i-divert natin in a positive way yung mga reklamo niya, he acknowledged his weaknesses. Number 2, ano yung ginawa niya? He did or he obeyed what the Lord says. Diba? He do what God told him to do. That's number 2. Ginawa niya. Despite of, alam niya yung mga kahinaan niya, narinig niya mismo sa Lord yung tugon, the answer to the prayer that, dahil bakit po si Lord, may answer na ako kay Lord, then yes, Lord, I will go. Sumunod siya. Ano ginawa niya? Habang nagtatago siya dun sa lugar ng kanyang biyanan, diba? Bumalik siya. Bumalik siya sa Egypt. Tama? Nung bumalik siya sa Egypt, remember, he is tagged as, murderer. Diba? Tama ba? Kasi kaya nga siya tumakas doon kasi minurder niya yung Israelita Israelita yung Egyptian diba? Dahil alam niya, isa siyang Israelita, hindi niya kayang matiis na minamaltrato. Kaya pinatay niya yung Egyptian. So murderer siya doon. Pero, nawala ng takot. He obeyed. Alam mo, once you have experienced the presence of the Lord, makikita mo yung weaknesses mo. Makikita mo yung weaknesses mo. Diba? Remember, sabi ni Isaiah, I am a man with unclean tongue. Diba? Propeta yun. Pero nakita niya, marumi ako. Ikaw ba nakikita mo, marumi ka? Nakikita mo ba yung sarili mo? Sabi ko nga, minsan alam mo maganda sa inner healing. You will go in the spirit habang sa inner healing. Hindi ko matandaan kasi yung pinag-pray ko before. Sabi ko, anong nakikita mo? Kasi medyo mataba siya. Nakalimutan ko na kung sino yung pinag-pray ko that time. Tapos umiyak siya. Bakit? Ano yung nakikita mo sa sarili mo? Nakikita ko yung sarili ko malnourished. Why? Physically, yes, you're healthy, but your spirit is too weak. Kaya hindi natin nararanasan ng Panginoon. Di ba? Kaya hindi nararanasan ng Panginoon. So, lagi natin acknowledge, we have these weaknesses, and we have to step on what God told us to do. Ang Lord lagi may direction. Ginaguide niya tayo sa daan, sa tamang daan. And paano tayo ginaguide ng Lord? Through His Word. Pinakamatindi na mag-guide sa'yo, hindi yung, yes, we listen. We listen sa mga pastors, we listen to the teachers, we listen sa mga YouTube, yung mga
nag-evangelize, yes, we listen to that. Pero, those are ginagamit ng Panginoon para mamusak sa bawat isa sa atin. Amen? But then, in your personal time, the Lord can speak to you also through His Word. Remember, the Word of God is powerful. It is a two-edged sword, piercing and dividing the soul and the spirit. Amen? Pag sinabing dividing the soul, soul is yung katawan natin, yung desire natin, yung gusto mo, lahat ng nakikita mo, lahat ng narinig mo, lahat ng gusto mo. That's your soul. And the spirit, pinaghihiwalay niya. Para makita mo yung difference, this is your soul, this is the desire of your soul, and this is what the desire of the Holy Spirit. So it is the Word of God that will explain to you that this is worldly and this is spiritual. Kaya dividing the soul and the spirit. The Lord speaks to us through His Word. Amen? Amen. Pag natatawa si Jason na, dividing the soul and the spirit. It is that Word of God. So, if we will only obey the Word of God, diba? I tell you, you will experience the presence of the Lord. Bakit? Familiar ka na. Familiar ka na kay Lord. Di ba yung kakilala mo, yung kahit yung sabi kahapon ni tatay about pag magulang mo, sumitsit lang. Kahit ang dami naglalaro. Sino nakaranas maglaro sa labas? Ha? Patintero, yung mga ganon. Diba? Habulan. Ayan. Kahit ang dami mo, diba? Kahit sisigawan kayo, ay, sit-sit ng nanay ko yun, sit-sit ng tatay ko yun. Tama ba? Tama, you know. You will know. Because, alam mo na yung boses nila. The Word of God, the Bible is the voice of the Lord that speaks to us. Kaya alam mo na, kapag si Lord ang nangungusap. If you are convicted to do something, yung difference ba yung conviction at saka condemnation? Pag condemnation, binabagsak mo yung sarili mo. But ang conviction, dinadirect ka niya para mas lumapit sa Lord. That's the difference. So, pag convict ka to do something for God, that's conviction, and you have to do it because it is the Lord who is speaking. Amen? Amen. So, Moses did what God told him to do. Amen? And number 3, in your little slash, he has this desire to speak to God. Amen? Ikaw ba may desire na makipag-usap sa Lord? Do you believe that the Lord speaks nowadays? The Lord still speaks. Again, sabi ko kanina, in your conviction, through His Word, and when you are in the presence of the Lord speaks. There's this still small voice of the Lord. And the Lord speaks. Basahin natin ulit yung, go back to that, let's read the Exodus chapter 33, verse 11. Bakit kaya ang lakas ng loob ni Moses? Sabi dito, can we read, the Lord would speak to Moses face to face. Wow, grabe. The Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Kaya nasabi nila, si Moses ay friend of God. Kaya niya, I am a friend of God. Ito ba sinasabi nila, I am a friend? Kaya sinasabi nila yun, pag kumakanta, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend.
Yung dire-diretso ka. O kapag lumalapit ka sa Lord, it is like yung, Lord, sana po, ganito, sana po, ganun. Yung mga ganon. Ewan ka ba magpag-usap sa kaibigan mo? Ha? Kaya iba yung, when you pray to the Lord, sabi mo, Lord, sasabihin ko lahat ng mga kailangan mo, ganyan. Pero si Moses, hindi ganun eh. Kung makipag-usap si Moses, how? Like a friend. Consider the Lord his friend. Bakit? Sa friend mo, sinasabi ko lahat ng problema mo. Diba? Minsan, hindi nga alam ng mga magulang mo, pero friend mo, alam. Tama? Tama? Yung magulang mo, hindi alam na mag-boyfriend ka na. Yung friend mo, alam. Grabe. Diba? So, that's how Moses, no? Ikaw, ang dami mo nang ginagawa sa mga yung friend mo, alam lahat sa'yo. Pati yung mga sikreto mo. Diba? Dahil kaibigan mo siya, uy, secret lang natin ito, ha? Uy, secret lang natin ito. Ako din na, secret natin ito. Walang makakaalam, ha? Mga ganun, diba? Because you consider that person your friend. Tama kaya kahit anong sikreto, sinasabi mo sa kanya. That's what Moses did. Lahat sinasabi niya sa Panginoon. Ganun siya nakipag-usap kay Lord. So, Moses speaks to God like he is his friend. So, sa mga oras na ito, sabi ko, Lord, I don't know how to end. I don't know how to end this topic because what I wanted is for us to experience your glory. Amen? So, sa mga oras na ito, I want you to stand up. Can you stand? Ang sabi dito, Exodus chapter 33, verse 18. If we will go back to our verse. Then Moses said, now show me your glory. Bakit now show me your glory? Can you go back to the verse 17? Hindi ba natin basahin yung verse 17? Ang sabi dito, and the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name. Because he is his friend, kilalang kilala kita. And I am so pleased to you. Paano ba natin ma-please ang Lord? That's our number 3. He has this desire to speak to Him. And that is why the Lord is so pleased to Him because He is obedient. He acknowledged His weaknesses and gusto niya lagi siyang kasama. Sinabi ba yan ng mga previous verse na I will not go. Yung sa 11, 12, 13, 14, ang sabi doon, if your presence will not go with me, diba? Huwag mo na akong tanggalin dito. But then the Lord says, my presence will go with you. Si Moses hindi humahakbang nang hindi nagtatanong kung ano yung gagawin niya. Amen?
ng ibanang na dugo, Panginoon. We want to experience your presence every day in our lives, Panginoon. Especially if we are in your throne, O God. We declare this place as a holy place of your presence, as a holy ground. Hallelujah, Jesus. Shankarabashankarabhayate. And we want to worship. We want to experience your presence, O God, like Moses, Lord. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, Panginoon, na laging sabihin, Lord, show us your glory. Lord, show us your glory. Linisin mo kami, Lord. Linisin mo kami,
May mga tao, Panginoon, na kaya magbigay sa amin, Panginoon, and we are amazed. We are more than amazed. We are so much amazed. Dahil mas matindi ka magpala, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo pagsama sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus, for offering your life unto us. For giving us salvation, Lord. Salamat, Lord. Sa langit na ipinangako mo sa amin. Salamat sa buhay, Panginoon, na aming nararanasan ngayon. Hayaan mo, Lord, na ang buhay namin ay alay namin sa iyo lamang. Makalakad kami sa iyong katwiran at kabanalan, Lord God. And always speak to us, Lord. Speak to us. Your most special way, Lord, as we long for your presence, O God.